Ay, magandang gabi ho, mga bossing ha. Oh, impeachment na naman eh. Yan ang pinag-uusapan eh. Magbigay ho tayo reaction dito sa napakatalinong mga abogado, lalo-lalo nito si Poa, abogado nitong si Sara Duterte, ha? Gamitin ho natin to kay Idol si ba to? Diba ito tawag ito? Pangalan ito? Kalimutan ko. Magandang umaga po, Manong Ted at Ms. Chacha. Magandang umaga rin po Ted Pailon. sa ating mga kababayan. Salamat sa panahon, Attorney. Go, Cha. Please, go. Salamat nga po sa panayam, Attorney Michael. Attorney, unang punto po muna. Sabi nyo kahapon, sa proper forum po haharap si VP Sara. Para lang po malinaw, saan po ba yung sinasabi ninyo na proper forum? Kung ito, Doon tayo, pre. Umpisa pa lang, po tayo na, masakit na sa lusartan na iinumin mo. Ibig mo sabihin, Poa, na itong kongreso ay hindi proper forum para sa inyong mga abogado. At kay Sara Duterte, hindi proper forum ang kongreso. Kung hindi proper forum yan, bakit meron pa kongreso? Tanggalin na yan. Ba? Masyadong matatalino itong mga to. Oo. Puta, sila lang ang tama, pakinggan yung mga sagot noon, nakakapanindig balahibo. po, Ms. Chacha, aakyat sa Senado sa pananaw namin, no? Yun na po yung proper forum. Explain ko lang po. Putangin na, ayan na ngayon. Yung Senado na ngayon ang proper forum. Noon, di ba, nasampa na sa Senado. Alam nyo mga friend, no? Putay na talaga. Pag ito ho, hindi na, ay nako. Hindi ko na ho alam. Pag ito'y hindi na, may impeach at may impeach, pero ang gusto ni Poa, ang proper forum para sa kanila, yung kanilang bulwarte, yung Senado. Diba? At bakit nga ang gusto, ang para kay Poa ay Senado ang proper forum. Tangin ang mga to. Pakinggan natin si Dean Santamaria kung bakit gustong-gusto. Bagay, alam naman na natin to eh. Pero mas maganda kay Dean Santamaria kung bakit gustong-gusto nito si Poa nasa Senado magpunta. Ito, taktika para pumanik ang impeachment sa Senado. Ngayon, nagmamadali sila komo magkakabulgaran na lahat sa Senado, dito sa kasi yan ang gustong mangyari naman ng Supreme Court, di ba? Bigyan ng pagkakataon bago ipasa sa Senado ang bago nila impeach sa Kongreso si Sara at ipasa sa Senado para desisyonan, bigyan daw ng pagkakataon ayon sa kaya nga ang constitutional sila dyan kasi nga ganito na 1 year ban pa lahat ng protection inabot na. No? So, yun ang sinunod na ng Kongreso. Yung sinabi ng Supreme Court, di ba? Talagang binigyan nila lahat ng due process para sumagot si Sara Duterte sa mga aligasyon sa kanya. Oo. Ngayon, ayaw niya sumipot. Yung hindi ba pagsipot, nung kliyente mo sa imbitasyon ng Kongreso, hindi unconstitutional para sa inyo? Tama yung ginawa ng kliyente mo para sa iyo? Dapat nga yan, may contempt power itong Kongreso. Dapat yung mga iniimbitang ganyan, nakukontempt Wala naman siya immunity from suit. May immunity ba siya para sa contempt power ng Kongreso? Yung Senado nga, di ba, pinatawag pa si Ochoa ba yun, yung dating ni Pinoy? Dahil dun sa mga kung ano-anong aligasyon, pinatawag nila, pumunta. Ultimo si Marcel Soriano, pinatawag tungkol dun sa video nung pulburon video. Pumunta rin. Kasi nga hindi mo pwedeng basusin yan institution yan Senado sa Kongreso. Pag pinatawag ka dyan, pupunta ka. Kung hindi ka pupunta, makukontempt ka. Baboy na tong mga institution na to. Ngayon, eto na naman to si Sayad. Noon nga, di ba? Kung ano-ano lang ginawa ni Sayad dyan sa Kongreso na yan. Pinakita ko naman sa inyo kung paano niya sumagot pagiging bastos niya sa Kongreso. Di ba kahapon? Eto, maganda mga friend.
kung bakit gusto nila po nga na proper forum ang Senado. O to. Atin daw, di ba? Bloodbath. Oh, bloodbath. Oh, bloodbath. Oh. Meron pang ano dyan. Meron pang panglimang strategy dyan. Willie Sandro. Meron pa. Oh. Baka talagang gusto nyo nang pumanik sa Senado. No. Sige, huwag na tayong umatin dyan. Kasi dito, baka argabyado tayo dito. Halos lang. Oh, yun na. Yun din naman sinasabi ko, di ba? Oh, talaga argabyado sila doon. Hindi naman actually argabyado. Parehas doon eh. Wala naman silang gagawin eh. Kagaya sabi ni Rep. Congresswoman Luistro, ha? Kung mapapawalang maganda yung ebidensya, isasagupa niya sa mga akusasyon sa kanya, sa Kongreso pa lang, pwede nang ma-dismiss itong akusasyon na to, hindi na kailangan pa pumanik sa Senado, parang ang piskalya yan eh. Sa piskalya pa lang pwede na ma-dismiss pag maganda yung sagot. Eh kung hindi ka sumagot nga eh di aakyat nga. Pero yun ang gusto mangyari ni Pong ha, umakyat na sa Senado. Impeachin nyo na ako rito. Oo. Kasi, ngayon, obligado na ngayon na yan ang mabigat yan. Biglang merong sabi nung ng Supreme Court TRO kayo dyan, huwag nyo na ituloy ang investigasyon nyo dyan. Hindi ko alam kung pwedeng gawin yan ng Senado. Pero yung ng Supreme Court, di ba? TTR. Kanina narinig ko si Boying, ayaw raw makikooperate ng AMLAC na ilabas yung mga bank records ni Sara. Bakit? Pwede bang ayaw nila makakooperate kung merong supuy na? May sumon. Tsaka yung mga bangko na sinasabi ni Trillanes na pinaglagakan ng bilyon-bilyon na pera dito sila sa sayad. Pwede bang hindi sila magbigay ng record niyan? Pag merong sa kailangan ng Kongreso, kalokohan yan. Puta, anong klase kayong gobyerno kung hindi nyo pwede? Batas? Tuloy. Sila bumuboto laban sa atin. Pero sa Senate, siyam lang ang kailangan natin. Siyam lang. Acquitted na ako. Diba? At kung bibilangin natin ngayon ang Senate, Willie Sandro, Binilang na ni Din Santa Maria, siyam lang daw ang kailangan, acquitted na si Sara. Di ba siya sasabi ko doon? Sa siyam na yon, ang libre na siguro, baka hindi na kailangan, kung sakasakaling, baka, sinasabi naman ni Sara, nagkakabayaran dyan eh. Libre na si Bato, libre. Si Bongo, libre. Jaime Marcos, libre. Sino pa itong libre? Si Kimo, libre. Maraming libre dyan eh. Papakinggan natin yung kung sino-sino itong sinasabi ni Din Santa Maria. Halos parehas lang kami, di ba? at least perception, eksaktong siyam kanya eh. Si Bato, si Go, si Marcoleta, si Cayetano, si Villanueva, si Marcos, isa pang Cayetano, tapos si Escudero, si Estrada, siyam yun. Diba? Nabanggit ba si Robin Padilla? Wala pa. Si Robin Padilla, 10. Diba? So, ibig sabihin, baka hindi natin alam ha. Lito lapid pa, hindi mo pa nabanggit. 11, baka pa rin yan. Di ba? Sobra-sobra na nga eh. Acquitted na nga si Sara eh. Ang problema dyan, putang ina, papayag na lang ba ang mamayang Pilipino na binababoy? Mantakin mo, laki ng ginastos sa Kongreso dyan para ma-impeach yan. Pagkain lang yan, ilaw niyan, kuryente niyan, sa ano na yan, gaano katagal yan. Tapos pagdating sa, mantakin mo, 105 congressman, pinakamababa ang boto para yan ay ma-impeach, para pumunta na sa Senado. Yung 105 na congressman na yun, gagawin lang tanga, yung findings ng Kongreso, gagawin lang tanga nung siyam na senador. Siyam pa lang pero higit pa yan eh. Higit pa yan. Oo. No? Hindi pa niya nabanggit si Loren Ligarda eh. Baka pa yun sobra-sobra na. Wala na talaga. Gano'n na lang ba yun? Tuloy natin kay Din. Paalisin nila ako dito. Sige, wasakin nyo na ako dito. Pagdating ko sa Senado, siyam lang ang kailangan ko. Acquitted ako. So makatuwid, pero ito ba siyang numero? Ito ba nakikita mo, attorney?
Pagsampa ng Senado. Oo. Pinakamura strategy rin yun. Di ba? Pero alam mo naman, ang mga prosecutor rin naman, sila Chel Jokno, hindi rin naman mga tanga yan, Willie, tsaka Sandro, di ba? Hindi rin naman mga tanga. Siguro sasabihin nila, okay, siguro gusto na nilang sa Senate na ito pumunta. Kasi medyo lamang sila. So, ganito na lang gawin natin. Ilatag na natin lahat ng ebidensya para makita na lahat ng ebidensya para the Vice President will carry the weight of all those evidence up to 2028 election. At hindi ako magtataka kung pupunta sa Senate ito, bawat debate, bawat sentimo pagdedebatihan sapagkat pwedeng sabihin ng kabila naman, okay, may legal exit ka, ma-acquit ka. You will win in the political Senate court, but we will win our moral victory in the court of public opinion. Mahihirapan yan din. Ngayon pa lang, ang daming tanga talaga eh. Nakikita mo ba yan? Puro Duterte. Doon sa dahig, nagsisigaw yung mga baliw doon na bring him home. At saka marami pa rito rally na Duterte, Marcos resign. Ang daming pera niyan din. Pagdating ng eleksyon niya, puta, lalo na kung yari na ang balota. Ang makina. Matindi yan kung eleksyon ang pinag-uusapan. So, alam mo, strategy tayo, mga observers lang tayo pero niisip natin, bakit kaya ginagawa ito? Minsan miikot na rin isip ko Atin daw, di ba? Bloodbath. Bloodbath. Meron pang ano dyan, meron pang panglimang strategy dyan, Willie Sandro, meron pa. Baka talagang gusto nyo nang pumanik sa Senado. Sige, huwag na tayong umatin dyan. Kasi dito, baka argabyado tayo dito, halos lahat sila bumuboto laban sa atin. Pero sa Senate, siyam lang ang kailangan natin. Siyam lang. Acquitted na ako. Diba? Yun eh. Kaya pwede na rin hindi makialam yung ano dito. Pero yun nga, malalathala lahat yung baho nitong si Sayad. Lahat ng pagkakamali, yun nga problema doon mga friend. Gaya ba sabi ko, napakakailangan talaga ng Senado ng sobrang kapal ng pagmumukha mo. Yun nga sabi ko, di ba? Pag manipis naman ang pagmumukha mo dito sa politika sa Pilipinas, wala sa kangkungan ka dadamputin. Totoo, di ba? Nangyari kay BP Leni. Mahihiyain eh. Hindi kumukuha ng confidential fund. Halos binabastos na ni Digong. Nakita lang ni Digong yung tuhod ni Leni, nagandahan na siya. Pinuna na agad nung si Manyak. Ganda pala ika ng tuhod ni sabi ng gago, di ba? Ay nako mga friend. Basta yun na lang yan. Pag nakalusot si Sayad dito sa nangyayaring ito, wala akong nagsasabing kita mo ngayon si Ponga, proper forum sa kanila, Senado. Kung hindi nila magagawa yung kagaya na nangyari kay Erap, at panunuorin lang ng taong bayan, itong nangyayaring ito, na ia-acquit ng Senado, itong si Sayad, nung sinasabi ni Atty. Dean Santamaria, din po yan ng FEU, College of Law. Ang tatalino po nitong mga taon to. Ang tatalino ho niyan, Chel Jokno, lahat ho na nagsampa ng kaso, ng aligasyon, o ano-ano, at liwaliwanag naman sa mata ng tao, kung paano uwi na lang niya 125 million 11 days, nasan yung mga safe house, kung ano-anong kahayupan, kademonyo na yan. Sasabihin ng 9 na senador o 10 senador, titi nyo walang kasalanan yan, acquitted. Paano ipaliliwanag yan ng mga gago na yan? Sinasabi konsensya. Ang laking pera nito. Si Trillanes nga, sinasabi ni Trillanes, binibigyan siya ng 1 bilyon, tumahimik ka na Trillanes pa lang yun. Gaano karami pera nito? Hindi naman ako naniniwala. Yan ang mga nagsisigaw dyan na
Duterte may mga ano ho yan may mga coordinator yan Oh, di ba? Nag-aaway-aaway pa. Sasabihin, bibigyan sila ng 1,000. Tayo na, bandang huli, hindi na sila binibigyan. Kaya nga, hindi na makabuo rito halos ng rally mga yan Puro 32 million. Wala kang makita ka, maski 1 million, wala Sa mga parali nila, yung mga Duterte na yan, wala kang makita wala kang makita Di ba? Oh, asan? Wala ho, totoo. Pero pag pinanood ka sa mga reels, mga grabe rin ng mga Bong Revilla, mga pre, Payat, ang payat na, Hi, Senator. Sir, hindi na po pwede yung media dito. Atras lang. Any statements mga supporters, Senator? Sarado pinto. Sige na. Okay na. Punta na. Hi, Senator. Sir, hindi na po pwede yung media dito. Atras lang. Any statements mga supporters, Senator? Sarado pinto. Sige na. Okay. Gumanon pa, nakaposas, Pumayat na siya, mga friend. So, kasi, hindi ka pa masyahan, So, may sinasabi si Ombudsman Remulla, Marami raw susunod, Paano ba tayo? Marami yan. Maraming susunod yan. Itong tag-init, iinit. Sir, bago mag-uwi, Yan ha. Ano tawag doon? Sunlight. Ngayong tag-init, iinit. Sinasabi ko sa inyo. Yan na naman. O yung trabaho na ginagampanan ngayon ng AMLAC sa paghapon. Nagsalita ka na naman, tag-init, iinit. Parang sabi mo, maraming makukulong na big fish, Sige, tuloy mo. Baka sakali nga, maniwala naman tayo kasi kung minsan, merong tatanong. AMLAC na tiyatanong, AMLAC ka, Kung natin sa mga tiwaling. Napakahalaga po niyan. At ngayon ko lang nakita na minsan, meron talaga mabigat na kalaban ang batas pagdating dyan. Kaya nga, gusto ko silang kausapin muli itong AMLA tungkol sa pagtupad nila sa kanilang katungkulan. Sapagkat, Puta na, pwede ba yung ayaw nila ibigay yung record niyan? AMLAC nga sila. Ay puta, pwede ba yan? Di ba? Sila si Swerte. Marami yung sasabit dito Maski itong Land Bank of the Philippines na to, di ba kinikisyon to? Bakit? Daang milyon, isang araw na pumapayag kayo nawi-withdraw. Tapos pinapasa kay La Chica. Magulo talaga pag itong Duterte hindi na-dispatcha. Mahina yung ni Bongbong. Nasa kanila na lahat Tsaka legal naman sila. Ba't sila pumapayag ng ginagawa silang ganyan? Mantakin mo? Hindi proper forum para doon sa mga abogado ni Sara Duterte, yung Kongreso. Putang ina, para ano pa yan? Di ba? Iniimbitahan yan. Si kliyente mo ayaw pumunta. NBI, inimbitahan din ng NBI yan. National Bureau of Investigation, wala rin, hindi rin sinipot. Ganong katigas, putang ina. ICI, inimbitahan si Pulong, hindi rin pumunta. Wala, nagiging inutil na itong pag ganito. Yung Sandro Marcos pumunta, maski pa paano. Pero yung Pulong, wala kayong karapatan sa akin. Puta, ganun katibay. Asan na yung mga nakasampang kaso dyan? Ombudsman. Nahirap ng kasasampato si Tocayo Sane Trillanes. Paano na ba? May immunity ba yan sa inyo? Tuloy. Yun naman, hindi dapat banking industry ang kanilang pinangangalagaan, kundi yung mga pag-violate ng batas ng mga AMLAC ko yung sinasabi ni Boying dito ang pinapangalagaan daw nitong AMLAC yung banking department, yung bangko. Tuloy. kawani ng gobyerno. Kasi ang trabaho naman namin talaga, corruption, anti-corruption, di ba? And they are the necessary. Yung pala naman trabaho nyo talaga anti-corruption. Unahin nyo na yung mga sila Bongo,
na sinampahan na ni Trillanes ng kaso, Manscarpio, Pulong. Bakit? Ang tagal na yan. 2017 pa yata sinasampahan na ni Trillanes ng kaso mga yan. Asa na yung sinampang kaso kay Chavit Singson? Ano na nangyari doon? Na-dismiss na ba yun? Yung sinampang land grabbing nung taga mismo doon sa Ilocos Sur. Oh. Na matandang abogada na nagsampa ng kaso sa kanya na sinabihan ni Chavit Singson na kaya nagwawala yan nangingikil sa akin yan nung hindi ko na binibigyan yan ang ginawa gumaganti yan, gano'n sabi ni Chavit Singson. Di ba? Asa na ba yan mga yan? Tia Deli, bata mo, si Blackjack. The necessary office, the office that gives us the most information. If they will not come up with it, then we have a problem as a country. Hindi ho nila pwedeng blankohin ang katanungan ng Office of the Ombudsman. Dapat gumanap sila, kundi sila mismo ang kakasuhan namin. Ang AMLAC po ay ngayon napapansin kung gaano yung ginagawa ng trabaho nila. Pero for the past few years, tahimik. Parang kapag walang issue, tahimik lang sila. Yun nga yung problema Baka naman yung attitude ng iba dyan ay gusto nilang magkaroon pa rin ng mga kaibigan sa banking industry para doon sila lumipat pag wala na sila sa AMLA. Yun po yung isang problema sa conflict of interest natin Dapat bawal po yan. Huwag na silang magpa-empleyo sa mga bangko pagkatapos. Kasi nga, conflict of interest yan, di ba? Parang ano yan parang sabihin natin, isang opisyal ng cabinet papasok sa kumpanya na kanyang pinakikialman nung araw. Ganun po yan. Dapat huwag sila ganoon. Hindi ho dapat nila ginagawa yun. Sir Evan Alvarez po from UNTV. Meron po bang updates from flood control cases na hinahawakan po natin na pwede nyo pong i-share sa ngayon? Parang yung ombudsman, kay Chis Escudero, di ba? Nagbigay ng 30 million. Inabsuelto ni Garcia. 90% nung construction company, doon sa nagbigay ng 30 million. Kaya namunini sa proyekto. Yung nagbigay ng 30 million doon kay Chis Escudero. Na sabi ng hindi raw kasalanan yun. Kasi daw, yung 30 million na yun, nanggaling daw sa sariling bulsa nung kaibigan ni Chis Escudero, hindi naman daw nanggaling doon sa kita ng kumpanya niya. Tangina yan. Ano ba to? Putang ina. Iseksinisi. Paulit-ulit. Pag hindi na-dispatcha ng gobyerno mo, itong Duterte, mata mo lang walang latay. Aniwala ka. At pag nakapag-file ito ng candidacy bilang Pangulo, maski na sa katakot-takot, nakahayupan na ini-expose na ngayon ini-expose na ngayon. Putang ina, ang tanga pa, yung Kongreso, ayon sa mga abogado na si Powa, hindi ikaya ng proper venue para humarap ang aking kliyente. Putang inang yan. Kung hindi proper venue para sa iyo, ang Kongreso, ano dapat gawin sa Kongreso, At saka parati sinasabi nito si Sara Duterte, double standard di ba? Ang gusto nilang mangyari, hindi dapat si Marcos din kasi sinasabi nito si Sara, bakit ba ako iniimbestigahan ninyo? Yan, salin ko na yan. Bilyunan ng nakawan Samantala si Bongbong Marcos, ilan ang salin yan? 4 na bilyon yata. Yun ang sabi niya. Yung AFP, may salin. Dapat imbestigahan niyo lahat yung mga sangay ng gobyerno na may salin. Tang ina gano'n kagagaling si Sayad, di ba? Ba't ako lang? Nagturo na, di ba? Nagturo na. Ako, tinitignan nyo kalitlit na salin ko, 500 million lang yan. Wala pa. Bilyon na nakawan. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi ni Sayad. Yun ang kanyang depensa. Di ba? Ito, grabe. Naiyak na lang si Bong Revilla.
Payat na, oh. Laki ng pinayat, no? Oh. Mantakin nyo yung gagawin na yan, no? Ng Senado. Kung sakasakaling, guys, hindi na, marami yung nagsasabi talaga yan. Maliban na lang kaya, no? Si Secretary Ronald Llamas na sinasabi niya na baka sakaling magkaroon ng game changing kung sakasakaling makikita lahat ng kahayupan na ilalabas nitong Kongreso na kagagawan nitong si Sara Duterte. Kung, di ba? Kung mahihiya itong mga senador nato. Na sinasabi nga ni Dean Santa Maria na kay Sara Duterte, sunugin mo man sila, Duterte sila. Sa totoo lang mga pre, wala ka sa gustong pag-iisip bilang public servant. Kaya alam mo naman kung sino mga walang sa gustong pag-iisip, eh. Di ba? Na mga public servant, eh. Unang-una na si Digong. Pangalawa sila Kibuloy. Hindi naman public servant si Kibuloy, eh. Di ba? Si Timo, hindi naman mga public servant ni Duterte yung mga yan, eh. Di ba? Si Sayad, nasa gusto pag-iisip ba yan? Di ba? Harry Roque, halos mantakin mo mga friend. Kawawa to. Kaya to si His Excellency dapat talaga Sus Mariosip. Kawawa ng tao, lalong kawawa ka pa. Mata mo lang walang latay, baka buong pamilya mo pa. Marami pa diyan. Ako hindi naman ako minsan-minsan ako. Pero ang mga malulupit diyan, mga friend, na talagang kawawa pag sakaling makakabalik yan si Sayad, putang ina. Auntie Claire. Yan. Sila Cielo Magno, sila Christian Isguera, marami. Putang ina, mantakin mo yan. Kaya siguro hindi naman talaga. Sani Trillanes. Pero, napakalaking kademonyohan naman pag nakabalik pa yan. Dapat ito Senado, itong, mantakin mo sabihin ni Puwa na, ang proper forum daw, Senado, kung di ba naman, anak ng putang ina, ano masasabi mo sa klaseng tao niya? Komo! Yun ang kanilang bulwarte, proper forum sa kanila yan. Putang ina, ano yan? Komo nakakaamoy sila ng hindi sila magagalaw sa Senado, eh. Proper forum para sa kanila yun. Nang inang yan. Anak ng putang ina, mapapamura ka talaga. Ang baka magigilty lang sa... Alam ko lang na baka magigilty sa Senado, eh. Si Risa Ontiveros, Pangilinan. Doon si Bam Aquino. Ano pa? Wala na akong mapili, eh. Gatchalian. Kasi ang pinagbabasihan ko, mga friend, yung mga senador na nag-conduct ng hearing para lang nag-ubos ng pera para lang ipakita sa ICC na pabor ang Senado ng Pilipinas na si Digong ay pauwiin dito at dito na i-house arrest. Putang yan. Para ba sa mga tao, para ba sa mga Pilipino yung pinag-aksayahan ng pera na yun? Para ipamuka sa International Criminal Court na mali kayo? Pauwiin nyo na yan? Yun ang lumabas dun sa hearing na yun. 15 ang bumoto na pabor silang pauwiin na si Digong, palayain na sa ICC, ibigay na yung interim release. Tangina, yun doon ako nakaano, eh. Baka yung sinasabing 16 na boto para ma-guilty si Sara Duterte, mabaligtad. Baka 16 na tao ang mag-acquit, 16 na senador ang mag-acquit dyan kay Sara Duterte. Tangina niya. Papayag ba yung taong bayan?
Papayag ba kayo? Oo. Hindi ho ako bongbong. Lenny Robredo po tayo talaga. Solid akong Lenny. Pero, puta. Ano na? His Excellency, maniwala ka. Huhukayin ni Sayad yan, tatay mo, at itatapon sa West Philippine Sea. Tangina niyo. Ay, Lord. Sinabi niya yan. Alam mo si Sayad, putang ina, ibang utak niyan. Pag kita mo yung sheriff, sinapok-sapok lang yan. O, diba? Ewan. No? Magkulab na ho tayo, mga boss. Yung ginagawa ng Kongreso, unconstitutional. Sabi ni Ponga. Pero yung hindi pagdalo ng kliyente niya doon sa Kongreso para magpaliwanag o sagutin o mag-bloodbath doon sa mga akusasyon sa kanya, hindi unconstitutional. Tama para sa kanila. Putangin na yan. Gulab na tayo. Lebrado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors. God bless po. Stay safe and healthy. Talagang matigas ang muka ni Sayad, pero marami pa rin mga may sapak na Pilipino katulad ni Robin Bigote, Robin Bigote kain, anak ng pating na mga trolls. Ano kaya pinalamon dito ng mga dutae? Nalugmok na nga ang bansa sa loob ng 6 na taon. Ngayon, nasa dahig na dutae pa rin mga putang apo ninyo. Magising kayong mga hinayupa kayo, leche, hinduropot, isama natin si Sister Greetings. Baka bukas na ako magkaroon ng vlog sa kanya. Oo. O baka sipagin ako ngayong gabi. Oo. Susan de la Cruz, shout out. Gandang gabi, Karox, at sa mga kawarriors. God bless. God bless, Susan de la Cruz. Michael Edwin Mike, shout out, my friend. David Alin Mendoza. Sana okay ka lang, Mike, ha? David Alin Mendoza. Good evening po, Karox. Si Rodriguez at Marco Beta ang nanggugulo sa impeachment hearing. Tapos itong si Marco Beta, past tense o past due ang mga sinasabi na argumento o manifestation niya. Kaya, tapos na nga yun at nadesisyonan na ang mga inaargumento ni Marco Beta, tapos ibabalik pa ulit doon. Kasi nga po, ngayon lang na ipadala ng ama niya yung mga itatanong niya sa hearing. Andun, sa Senado, siya, nag-walk out yung tatay niyan. O, tayo na, talagang alala. Antakin nyo yan, ang mga maghahari. Putangin na pag naupo yung presidente ng impyerno. Putangin na yan. David Ali Mendoza. Arox, tatay nga po ni Paulo Marcobeta ang nagpadala ng mga manifestation niya. Kaya laging late sa pag-discuss na hearing. Mabuti at binara siya ni Kong Dilima sa bandang huli. Oo. Mantakin mo yan, mga friend. Yan ang palalabasin nitong mga senador na to na mag-a-acquit kay Sayad na mga tanga kayo, walang kasalanan yan, acquitted. Okay na nga, ay putang ina, sarami. Sorry for the word. Diyos ko, mapapamura ka talaga, puta. David Ali Mendoza. Arox, sabi ni Sarah Jim Potpot, Sayad, walang due process. Ngayon naman walang jurisdiction. Pero ayaw naman pumunta sa impeachment hearing sa Kongreso dahil alam niya na mapapahiya at mabubuking ang mga anomalya niya doon. Totoo naman, di ba? Pastor John Lagon, my friend, shout out. Rodelia Alpilor. Hello po, Sir Rox. Di ko na tinapos yung buwisit ng Marcoleta na yan. Kakasira ng araw, mga manang-mana sa kabalbalan nila. Sobra na ang pagbibigay, konsidera sa kaso ni Lustay. Sa kaso ni Lustay na yan. Asan si Pusit ngayon, Sir Rox? Buti na lang si Kong Luistro. Sa totoo lang po, Sir, kakasawa na talaga ang kaso. Pamilya Duterte-Ning. Dapat na silang kalusin, apaw na apaw ang ginawang perwisyo sa ating inang bayan. Sana matapos na sila. Salamat, Sir Rox, and God bless your family. God bless, Rodelia, ha? Joselito, mabait. Gandang gabi, Karox. Always watching, sabi niya. Mary Lebron, shout out.
Ted, shout out. Ha? Yan ang gusto ko kay Paulo Marcobeta. Malayong mag-isip. Malayo sa pinag-uusapan. Ay, Ted. Ang galing mo. Oh. Ted ulit, oh. Hindi na rin masama. 3 lang silang makasara dyan sa committee hearing. Si Marcolecta, Rufus Gutierrez, at Suntay. 3 bugok na itlog. Ted ka talaga eh. Friend Shermin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga bossing, ha? Sabi Tia Delio. Serox, magtataka pa po ba tayo sa mga pulpul na yan, Serox? Ang tawag po dyan kay Kolekta, Kubeta. Tawa. Sa si Cuyumos Rodriguez. Rupos, ang mga matatalino sana, pero mga nagpapakadakilang mga tanga. Sayang po yung mga taong ganyan, Serox. Totoo. Hindi ko po maintindihan, lalo na po itong si Ingkong Cuyumos. Rupos, sinisira niya po ang kanyang dignidad at mahusay na track record bilang isang mahusay na abogado. Abogago. Ha? At balita ko po ay talagang pagtalinong usapan, palagi po siyang nasa frontliner. Pero bakit po kaya ngayon, nagpapakabobo po siya sa wagas? O dito mo naman, hindi naman po. Ang tingin niya siguro, siya lang ang matalino kasi siya lang tumataas against sa mga pinag-uusapan ng Kongreso eh. Mantakin mo boto, Tia Deli. 34-1. O, 34, para sa kanya, 34 mga tanga, siya lang matalino. Ngayon yan. Ano ba? Para ipagtanggol ang halimaw. Ilang maleta din ang na-deliver at sumakamay ng katropang bukbok. Alam mo, Serox, di naman po siguro magtatanggal yan ng maskarang kahiyan. Kung wala lang, di ba, Serox? Siyempre, malay mo, baka kada taas niya ng kamay against sa pinag-uusapan eh. Hindi natin alam kung magkano presyo nun. Naka-4 na taas ng kamay. Mantakin mo, 4 na beses, siya lang mag-isa ang nakataas, lahat. Siya lang ang matalino, lahat tanga. Ganun nangyari dun. Hay! Nako, tayo ba naman gagawin pa nilang utak bukbok katulad nila At sino naman pong si Kuyukot Kubeta Sir Bukbok? Manong ang maghunos dili ka sa katabilan ng bunganga mo? Sir? Kabago-bago mo pa lang, wala ka pang napapatunayan, masyado kang paepal, mag-isip-isip ka, sir. Masyado mo agad yatang tinatapos ang termino mo bilang politiko, Sir Kuyukot, sa palagay ko, sir, sa susunod na tumakbo ka, malamang po, sir, sa kangkuhan ka na pupupulutin. Basta may pambayad siya, di ba? Yan, astamong yan, wag na toy, aminin mo man, at ng tatay mong bukbok, kwarta ang gumana, kaya kayo nakapaupo sa trono ngayon. Di sa susunod, pera na naman. Pero dahil sa pinakikita mong pagkampi sa puro baluktot, na kahit sobrang mali, pilit na inilulusot dahil isa kang may masabi lang, at mapagyabang lang na puro pang grandstanding lang naman. Kung ako sa'yo, dakilang piluka ng tatay mo, payo ko sa'yo, sir, sa susunod, baka kahit barangay tanod, di ka na maupo. Ma-nominate, Yan ang astamong yan, sobrang angas, kapal ng pagmumukha. Manong ang lumesles ka dyan at baka mapalakpak na naman ako mapalaklak na naman ako ng lusartan. Napiluto ka kalalintek. Sa tanong mo, Sir Rox, kung sino ang mukhang epal, mga tanga. Obvious naman po, Sir Rox. Nagkalat lang po
ng sobrang kahihiyan para sa mga taong bayan. Itong mga pinutukan po ng lintik ng mga ito, ginawa lang pong nilang katawa-tawa ang kanilang katawa-tawa, mga dakilang tanga ang kanila pong sarili. Totoo, di ba? Kaya kung ako po dito sa dalawang ito, nakasing baho po ng imburnal ang mga pagmumuka at bunganga, bakit di nyo kaya subukang dalawang mamundok? Sumama kayo sa mga taga-pugong biyahero, taga-bitbit ng ayuda, baka sakali di ako atakihin ng buwisit sa inyo. Mga leche. Buwisit, layas, chupe, mga inam. Ay, Tia Daily. Ay, mamaya magko-comment ka na naman dyan eh. Naitapi ko yung si Blackjack. Pero mo sabi ni Blackjack, Tia Daily, iinit daw ngayon, tag-init. Tandaan nyo, sinabi ko. Shelly Jaser. Gaya ng sinabi nating lahat, hindi aatin si Inday Takaw, di ba? Gago talaga itong dalawang DDS Carox. Lalo ito si Rodriguez, kapal ng muka. Natatawa na lang siya sa pinagagawa niya. Mga tropang congressman, ha? Mga trapong congressman. Kita mo naman, Shirley, kung magtaas ng kamay, talagang kita mo, ha? Talagang todo taas ang putya. Pigmamalaki niya na siya lang ang tanga. Ay, siya lang ang matalino doon. Lahat tanga, ganun ba? Ay. Chupisa Bunao, good morning po, kuya, at sa mga kawaryos. Di ka naman pala member, mema ka lang. Naman pala. Tumigil ka na. Pampatagal ka lang, wala ka naman palang bilang. Kaya nga Chupista kapal na mukha, JTV, shout out. Malapit na ang World War III. Dasal na lang tayo na huwag matuloy ito. Sana nga, tol, ha? Reynaldo Gonzalez, shout out. Sagot lang dyan kay Marmaleta, insufficient in substance ang utak. Hindi rin to, Reynaldo Gonzalez na to. Ha? Napatawa mo ako, insufficient substance. Ay, Reynaldo ka. Reynaldo na naman. Style lang ni Tipos Rodriguez. Rupos! Ang Tipos. Siya ang fishing expedition is either opposing or nevertheless kakampi pa rin sa huli sa pagboto yan. Dual position siya. Dual position siya. Diyan sa check na play. Sa check na play, wag lang masabi na ala kumukontra para magkakulay naman ang hearing. May plano siguro tumakbo sa 2028. Pwede, ha? Eddie Luna, shout out, ha? Jane Labayna, shout out. 3JC Hope. Wala si 3JC Hope. Busy siguro sa kanya naman dinala niyang balat mo sa paa, ha? Sabi ni Marilu, natawa po ako, tila pinagtaksila si Kong Rupos against all the summons and subpoenas. Siya pumalit kay Suntay. Siguro po nag-inhibit si Suntay dahil may complaint sa Code of Ethics. Nagmimistula silang katatawanan, pati si Yang Marcoleta. Tila po yung old Marcoleta na ang nagpipid nang sasabihin kasi binabasa niya sa CP niya. Mga tao ni Sarah Hito, di ba? Dolor Garcia, friend. Jaime Bingson. Emans Kalananak, shout out. Mission accomplished, mga friend. Hanggang bukas pumuli. Ay, nako. Basta yun, paulit-ulit tayo. Pag nakapag-file ng candidacy yan si Sayad, tapos ang Pilipinas. At hindi ho yan tanga. Kagaya ng sinasabi ko, hindi yan tanga para pumunta sa Kongreso. Ano sabi ngayon? Doon ako sa Senado pumunta. At hindi yan tanga. Alam niyang wala naman siyang ginawa eh. Pero nandyan nga, sabi niya. At hindi rin siya tanga para sabihin niya sa tao na kaya siya hindi mag-resign kasi
32 million daw ang bumoto sa kanya. Alam din niya yan sa sarili niya na wala yan. Asan yung 32 million? Tangin na. Ilang parali na maisog, wala ni 200,000, wala yata eh. Di ba? Kundi pa yung iglesia ni Tocris, di ba? Good night. God bless, mga friend.